Sabi sa inyo wala talagang consistency etong si Bato. Ang ibig kong sabihin, yung kanyang mga pahayag ay madalas base yan sa mga taong nasa paligid sa kanya at sa kanyang mga kakampi. Ganun po ang nangyayari. Kaya kung titignan nyo, totoo napaka-inconsistent ng kanyang pahayag, pabago-bago. So ibig sabihin din, walang matinong pag-iisip yung mga ganyang tao, walang sariling desisyon ang mga ganyang klaseng tao. Na 'di ba? Noong nakaraang buwan, mga unang buwan na itong taong ito, 'di ba nga itong si Bato de la Rosa ay galit na galit na kuno ay bakit kailangang pumasok dito ang ICC. Ayan. Tapang-tapangan din yan. May mga pagkakataon na, sige, I will face ICC, haharapin ko kayo. Kamukat-mukat mo sa susunod na araw, iba na naman ang timpla, iba na naman ang direksyon ng kanyang pag-iisip. Binabasihan din, syempre, yung mga kaalyado niya, lalo na po si Duterte, kung ano yung bibitawang statement na itong si Digong, abay, doon madalas binabase na itong si Bato de la Rosa ang kanya rin pong pahayag. Walang sariling disposition, walang sariling direksyon ang kanyang pag-iisip. Ayon. Drug war victims should not seek help daw from the from the intergovernmental organization. So bakit daw kasi ICC ang kailangang kailangang humantong daw sa ICC etong problema or naging kaso nila sa Peking War on Drug na yan. Inaandyan naman daw ang ating mga korte na sana ay umaayos. Diyan daw dapat isampa ang kaso. Hindi naiintindihan na daw si Bato de la Rosa kung gaano kalaking human rights violation ang tinutukoy or ang tinutumbok dito, kaya napunta po sa International Criminal Court etong mga kasong ito. At natural lamang na lahat or kung sino mang pwedeng magsampa ng kaso dyan ay may karapatan. Malaya ang sino man na magsampa ng kaso sa korte na gusto nila. At pasensya na kung umabot talaga sa ICC dahil uulitin natin, ito po ay isang human rights violation na hindi basta-basta. So ang gusto kasi natong si Bato, meron naman daw tayong mga RTCs na andyan daw ang Court of Appeals, ang Supreme Court natin, open daw lahat yan, at sana daw doon na lang nag-file ng kaso. Etong mga biktima, abay matindi. Kayo ang nakakaalam, gusto nyong diktahan ang mga biktima nyo, abay sumusobra na naman po kayo sa puntong yan. Sabi pa dito, yung atin daw na DOJ ay walang ginagawa. O, ayan. Yan po ang bagong pahayag na itong si Bato de la Rosa. Sabi dito, or hinihimok niya ang mga victims ng kuno ay war on drugs nga na mag-file ng mga kaso sa ating mga local courts kesa daw dalhin pa sa International Criminal Court. So ayan, balikan natin ang sabi niya, wala daw ginagawa ang DOJ. Hindi kasi po pwedeng lahat ng hakbang ng ating gobyerno ay ipaalam sa inyo. Lalo na pong hindi dapat ipaalam kay Digong. Kaya maganda. Kaya totoo rin yung sinasabi ni Trillanes na talagang gugulatin na lang kayo ng ICC. At kamukat-mukat mo na andyan na para kayo ay arestuhin. Parang gusto nyo, laging masunod yung mga kagustuhan nyo. Gusto na itong mga damuhong ito na sila ay patuloy na maghari-harian at hawakan sa liig, pati yung kanilang mga biktima. May karapatan po sila na magsampa ng kaso kahit saang korte. Kung wala na talagang, or hindi na tayo sakop ng ICC, sa puntong ito, wala naman siguro na bago doon sa idea na ang mga kaso na yan ay isinampa nung tayo po ay miyembro pa ng ICC. Kaya ang masasabi natin sa mga katulad ni Bato de la Rosa, naku po, pakatandaan nyo lagi kung ano man yung ginawa nyo sa kapwa nyo, para lang ma-impress yung Panginoon nyo, yun yung masaklap kasi nagpagamit di ba? Yung tipong isinangla nga daw ang kaluluwa na itong si Bato de la Rosa kay Digong. So yan po ay napakalaking o napakasaklap na katotohanan para sa inyo. O ayan, ang nangyari ngayon,
wala na, hindi na kayo pwedeng ipagtanggol at yung sinasandalan yung si Digong ay palubog na rin po. Kaya sigurado, yung mga nakasandal kay Digong at umaasa na matutulungan ni Digong ay mas matindi ang ibabagsak. Katulad ni Bato. Good luck.